Unang-una, maglalagay tayo ng mga 2 tablespoon na butter sa ating pan at igisa natin yung bawang. Kapag naging golden brown na yan ay separate. At ang ating minarinate na beef na may oyster, garlic, at merong soy sauce at paminta. At kapag nagisa na yung ating garlic, eto na at sineseparate ko na. At pagkatapos nito ay ilagay na natin ang ating sibuyas or onion. Igisa natin ito ng mabuti at kapag ito ay naging golden brown na, pwede na nating ilagay ang ating minarinate na overnight na beef. So, hintayin muna nating mag golden brown ito bago natin ilagay yung ating marinated beef. Heto na at pwede na nating ilagay ang ating minarinate na beef. Iprito natin ito ng mga ilang minuto hanggang sa ito ay maluto. So lahat-lahat ay ilagay natin at ang ating beef ay sobrang nipis para maluto agad ito. Merong nabibili na gano'n na sobrang nipis na beef na talagang sinadyang ganyan ang pagkakahiwa. Tapos dahil medyo malapad yon ay hihiwahin ko lang. Kapag ganito na at parang natutuyo na yung mantika habang ating iginigisa itong beef, ay pwede tayong magdagdag ng 1 cup na tubig hanggang sa maluto ang ating beef. At kapag ganito na, natuyo na yung tubig na ating ilagay, ay pwede na nating hanguin o i-separate muna ang ating ginisang beef. After nating ma-separate ang ating beef, maglalagay tayo ng butter dito sa ating pan. Mga 1 teaspoon na butter para maigisa natin ang ating mushroom.
At kapag naluto na ito ay hanguin natin at i-separate ulit. Pagkatapos nating ma-separate ang ating mushroom ay maglagay ulit tayo ng butter. Mga 2 tablespoon na butter. Para makagawa na tayo ng ating gravy. Ito na yung final sa ginagawa natin. Ayun na at ilalagay na natin ang ating 3 tablespoon na harina. Dinamihan ko na para marami yung gravy natin. At pagkatapos ay maglagay tayo ng mga 2 cups na tubig. Ayan, dinagdagan ko na para marami yung gravy natin. So, hahaluin lang natin ito ng hahaluin. Kapag ka butter, tapos ilalagay ang harina, ay madaling malusaw yung harina kapag nilagyan na ng tubig. Hindi kagaya nung nilalagay mo lang yung harina kapag nandyan na yung tubig, namumuo yan. Pero pag ganyan, kaagad na didissolve na ng tubig yung harina. Kaya magandang parang ipiniprito yung harina sa butter. Tapos ay nagdagdag lang ako ng mga 1 teaspoon na black pepper. Kapag nakita niyo ng kumukulo, siyempre ilalagay na yung ating mushroom. At syempre, alam nyo na ang ating beef ay ilagay na rin natin. Yung iba ay sineseparate nila yung kanilang gravy. Pwede naman yon. Pero ako talaga ay inahalo ko na kaagad para natatansya ko kung gaano karami yung gravy. After nito, ilagay na natin ang ating toasted garlic para kumpleto na at masarap na. Pakuluan lamang natin ito ng ilang saglit at pwede na natin itong hanguin. Siyempre, mamaya ay tikiman time na.
Ayan, at pinatay ko na ang apoy dahil luto na ang ating BP garlic. Heto na, tikiman time na. Ang sarap nito. Siyempre, naglagay na ako ng kanin. Heto na, at tikiman time na. Tikman natin ang ating beef. Sarap. Sarap nito, guys. Alam nyo ba na parang pang-5 beses ko na itong niluluto. So, pinerfect ko muna to bago ko binidyohan. Bago ko i-share sa inyo, syempre. Sobrang aga kong nagluto ng ganito, mga 4 o'clock. Kasi babaunin ito ng aking anak for lunch. Siyempre, ito na rin yung aalmusalin niya. Kaya ano pang hinihintay nyo, guys? Magluto na kayo ng ganito. Ang sarap. May nabibili tayo na parang nakalagay doon na beef na pang breakfast yun eh. Parang nakarolyo siya, pero kapag binuksan mo o inalis mo yung pagkakarolyo niya, ay makikita mo na yung beef na yon ay flat siya. So, hinihiwa ko siya kasi medyo mahaba siya. Mura lang siya. Thanks for watching, guys.